laki niya guys, 15 minutes lang tong rest stop. Hi amazing people! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon ay babiyahin na tayo pabalik ng Hanoi at isi-share ko sa inyo yung process. Ang bus line naman natin ngayon is HK bus line. Hindi na siya yung G8. Hindi na ako nag-G8 ulit dahil nga dun sa experience ko, dun sa pagsundo. And after that, mag-room tour din tayo sa ating bagong hotel sa Hanoi. Pero bago ang lahat guys, mag-check out muna tayo dito sa Valley Homestay, Valley View Homestay. At yun, sunod-sunod na yung mangyayari. So tara guys, samahan niyo ako. So yun guys, saktong 12 nag-check out ako. 1 pa yung pick up sa akin ng shuttle ng HK bus line mula dito sa hotel papunta dun sa shuttle area or papunta dun sa pinaka bus station nila, kasi ang ganun yung ginagawa shuttlein ka muna hanggang dun sa bus station, tapos dun kayo sasakay paalis papunta ng Hanoi. So far naman naging maganda naman yung experience ko dito sa Valley View Homestay. Ang naging problema lang kasi bumalik ako sa room mga around 10. So mga 11 pa lang pinatayan na nila ako ng kuryente. Hindi ko na naman sinabi na, uy, buksan nyo, nandito pa ako 12 pa check out. Pero hinayaan ko na kasi malamig din naman yung panahon. And yun, ngayon naghihintay na lang ako dito sa restaurant ng 1, so 12 to 1 maghihintay tayo para tsaka ako aangat. Dadalhin ko yung mga maleta mula dito hanggang dun sa paangat kasi hanggang sa main road lang sila nag-aabang. So yun ang mangyayari ngayon guys, and ito yung view. Sinusulit ko na lang yung last moments ko dito sa view ng Valley View at sa view ng Sapa kasi sa Hanoi wala na neto. Though may mga magaganda rin naman na mapupuntahan sa Hanoi, pero syempre iba yung view pa rin dito sa Sapa. So hintay muna tayo at chill lang muna. Pero nandito na rin sa may restaurant yung gamit ko para isang go na lang. Okay guys, paakyat na tayo para dun tayo sa kanto maghintay. Ang ganda pala dito sa Valley View Homestay guys. Yung maleta, pwede ka magpatulong dun sa staff nila na iaangkas nila yun sa motor tapos iaangat nila para hindi ka na maglalaka. Hindi mo na siya tutulak. So malaking tulong yun para sa akin. Kasi ang hirap nga naman yung ikaw nga lang aakyat dito. Hirap-hirap na tapos may maleta ka pa. So ngayon akyat na tayo at yung maleta natin ay susunod na lang. Very good sa akin yun. Yan na guys, inaakyat na niya. Siya yung nakamotor sa likod. Okay, less effort. Thank you po guys. Nandito tayo sa kanto nag-iintay ng ating service. Ang init, buti na lang may payong ako, kundi tusta tayo dito, mainit dito. Sana dumating na yung shuttle guys. Nandito na ako sa loob ng shuttle, and in fairness sa HK bus line, on time sila manando. Yung time frame na binigay nila na pick up time, yun mismo yung dumating, time na dumating sila. So far so good tayo sa HK bus line guys. So dinala na, nasa likod na rin yung maleta ko, and hindi ko alam kung may susunduin pang iba, pero ako yung nauna. And siguro mga 5 minutes away lang to mula dun sa pinaka station nila. So tignan natin yung biyahe kung smooth naman. Pero so far so good guys. Hindi rude yung driver, mabait, talagang maasikaso. Siya pa yung nagbuhat ng maleta. So okay ako so far. So we'll see sa biyahe mamaya guys. Mapupuno na tong shuttle kasi marami pang ibang sinundo, iba-ibang lahi. Nakakatuwa lang kasi parang inikot ulit natin yung Sapa Center, pero on time naman pa rin siya. Aabot pa rin tayo dun sa schedule time of departure ng bus. So okay lang to, smooth pa rin tong process ng HK so far guys. Nandito na tayo sa HK bus line terminal, and binababa na yung mga gamit. Siguro mamaya dadating na rin yung bus. So ito na yung bags ko. Come on. Tingnan tayo sa gilid. So on time talaga sila. Tignan natin kung dadating yung bus on time. Pwede daw pumasok sa loob guys. And so pasok muna tayo sa loob para makapag-relax. And dito merong lounge. And so may lounge dito. Pwede mag-intay at may food din sila. Meron parang siopaw tsaka fresh juice take out. So ito yung loob ng lounge nila. Ang ganda. Tapos may toilet din dito guys. So guys, magche-check-in pala kayo at bibigyan kayo ng ticket. Oops. Okay.
bibigyan kayo ng ticket na ganito, papakita nyo lang yung voucher sa Klook. So yun nga guys, sorry. Papakita nyo yung voucher nyo sa Klook, tapos bibigyan kayo ng seat number, tapos may parang tatawagin, i-announce kapag dumating na yung bus number ninyo para pwede na kayong sumakay. Yan. Speaking of, may dumating na bus, hindi ko alam kung yun yung sa amin, pero sasabihan naman daw kami. Guys, marami rin kayong mabibili ditong food pambaon kung sakaling wala pa kayong baon. May mga chips, may mga snacks, may mga chocolates, madami. Ayan, mamimili lang kayo. Tapos may ice cream pa nga dito. Tatanong ako ng presyo ng siopaw. Hello, how much? Yeah. This one, how much? 30. 30. Yes. Okay, one. Yung 30,000 daw to. Bili tayo ng siopaw. May baon tayo sa biyahe. Mana mas masarap eh. Ito daw yung laman yan eh. So guys, nandito na ako sa labas. Dumating na rin yung bus namin. Magsasakay na siya. On time din dumating yung bus. So tignan natin kung on time umalis. So ang galing talaga nitong HK bus line. And ang main difference niya dun sa G8 is meron siya free shuttle service from and to the hotel. So mula sa hotel sa Sapa hanggang sa paghatid sa hotel sa Hanoi, kasama na. Okay, sakay na tayo. Guys, nandito na ako sa loob ng bus and maganda may CR. Chinek ko sa likod. So konting ano lang, cabin tour. So may TV, wipes, tubig, meron pa rin. May dalawang pillow, may blanket. Dito may lalagyan na ng phone. Dito yung mga chargers nila. Yung button sa light. Ito yung pang headset. May massager. We'll see if this works. Tapos, yun yung headset guys. Yan. Tapos, may unan din dito. So, guys, mas maganda talaga siya. Tapos yung partition curtain niya. Ayan, nandito din. For me guys, mas maganda talaga yung HK kaysa sa G8. Yun, hindi lang yung experience, yung ano na rin, yung loob mismo ng bus. Ito meron din lalagyan na ng sabitan ng bag dito. Or ng shoes or ng kahit anumang gusto mong isabit. So, sabit natin. Yan. Tapos, syempre may window din. Yan, so ito ang ating sasakyan papuntang Hanoi. Pag sinara mo yung bintana, ganyan ito. Or hindi pala bintana, ito yung ano, partition. Yung curtains. For privacy. So, ayan. Okay na okay. And titignan natin kung gumagana actually yung massager. Kasi yung sa G8, yung natapatan ko doon hindi gumagana. So dito sana gumagana siya. Guys, isa pang difference is yung chair na aangat. Tapos gumagana yung massager. So, naka-massager ako ngayon. Ang hina lang ng intensity niya. Gumagana. Ang ingay ng mga katabi ko. Ayan guys, nanginginig-ginig siya. Pwede itong ano. Hinanap ako. May attendance. Ayan guys, nilakasan ko yung intensity. So, marirelax ka talaga dito. Tapos yung unan nila marami. Yung G8 walang unan. Yung pinakaunan nun, ito na mismo. Ayan. Sarap guys. So, good choice talaga. Wrong move ako sa G8, honestly. And hindi ko siya i-recommend din sa inyo based on my experience. Hello. Sa inyo talaga. So guys, paandar na rin yung bus. And may lights din pala. May mga lights din. Tapos, may headset. Walang ganito sa G8. So, bumukas na rin yung TV guys. Kasi yung TV daw bubukas lang pag nag-umandar na yung bus. And now is 2:21. So 2:15 siya dapat aalis. So mga 6 minutes late, which is okay lang. So okay na okay ako dito guys. Biyahe na tayo at punta na tayo sa Hanoi. See you sa mga stopovers. Alright guys, so habang hindi pa ako inaantok ng tuluyan, kakainin na natin tong siopaw na binili natin dun sa station kanina. And titikman natin siya. Chicken tong pinili ko, 30,000 dong siya. Try natin.
Hindi umabot sa Palaman. So may Palaman. Masarap naman siya guys, panawid gutom. Mga nasa 8 out of 10. Kasi hindi na siya mainit eh. Kasi kung kanina ko pa sana kinain. Pero okay na okay to. Panawid gutom. Yan, tapos napaka-komportable guys dito. Talagang yung chair hindi siya nakastay na na bed lang. Naangat siya. So, kain muna tayo guys at sana makarating tayo ng safe sa Hanoi. Hey guys, so after an hour, nag-rest stop na siya agad. Unang rest stop is 3:25. So, nag-announce kasi ang lakas ng announcement, nagising ako. And legit, medyo nakakahilo yung pabalik na biyahe kasi nga, pababa siya ng mountain. Pero, itinulog ko na lang. So, pag mga ganitong biyahe guys, magbaon kayo ng Bonamine or yung mga pang biyahilo para hindi kayo mahilo. So, malaki yung rest stop guys, oh. Oh, ang laki niya guys. 15 minutes lang tong rest stop. Tapos, aalis din daw agad. Oh, laki oh. Ang daming ang daming mga snacks. Gusto ko may bigas dito. Rest stop pero may bigas. May tindang bigas. Bakit? Ayan yung try. Try natin to. Ano ba to? Ay, masarap. Masarap ka. Parang egg roll. Guys, meron din tinda ditong nga ba to? Capybara. 80,000 dong. Capybara. May neck pillow din. Maraming tinda dito guys. Mag-enjoy kayo. At ito. Ito ba yung mga snake? Ay hindi. Kala ko mga snake. Mga medicinal plant na naka-ferment. Masarap yung parang egg roll guys. Kaya tayo bumili nun. Tapos meron din ng chestnut cake. Bili tayo nung yung egg roll. Can I get one? Yes. 30,000. 30,000 dong siya. Thank you. Masarap kasi eh. Hindi ko alam yung tawag eh, pero masarap. Pati ito gas oh. Chestnuts. Kung wala kang itak sa house, pwede dito. Sandali lang guys. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito na AJTV Amazing Travels, mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong yun para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga ganitong klaseng travel at informative contents kagaya nito. So yun lang guys, and back to the video. Okay guys, so nandito na ako sa bus ulit. Kung gusto niyo magtipid tapos ayaw niyo bayad sa CR kasi may bayad nga sa labas, mag-CR na lang kayo sa loob. Meron naman din CR dito. Yung CR nga lang na nandito ngayon walang tubig, pero pwede pa rin naman gamitin. So hindi ko alam kung yung tubig lang ba lumalabas kapag bumabiyahe yung bus or what, pero may isa pa namang stopover. So far naman okay pa rin. And
ang bilis lang nila mag stopover after 1 hour. So baka yung susunod na stopover medyo matagal-tagal na. So habang nire-relax, pwede tayong kumain itong nabili natin parang egg roll. Wala kasing ano yung translation, pero masarap siya guys. 30,000 lang. So guys, habang bumabiyahe tayo, titikman natin itong cinnamon cake. Cinnamon cake pala ang tawag sa kanya. So mainit-init pa to nung nabili ko. 30,000 lang. So try natin. Ang sarap talaga guys, malutong, tapos manamis-namis at may hint ng cinnamon. So 10 out of 10 to para sa akin. Masarap siya habang bumabiyahe. Hindi siya nakakaumay kasi hindi rin ganun katamis. Kain tayo. So guys, it's already 6:14 PM ngayon, Vietnam time, and nandito na kami sa final rest stop. So ang unang rest stop is isang oras, tapos ngayon 6 na. So ayun, bababaan yung mga tao, pinapababa ko lang sila para mauna sila sa akin para hindi siksikan. At based sa Google Maps, 1 hour away na lang from Hanoi, mga 87 kilometers. Ay, actually 1 hour 40 minutes, halos 2 oras pa pa Hanoi ito. So medyo malayo-layo pa pala siya. Yun, so baba muna ako para mapakita ko yung itsura ng rest stop sa inyo. So guys, ito yung last na rest stop namin. Ito parang familiar na siya. Parang dito yung unang rest stop namin dati, or nung papunta ng Hanoi. Ayan, so 15 minutes ulit dito. Medyo nakakatulog na ako dun sa biyahe. Medyo mas malitong rest stop na to guys. Ay hindi ito yung rest stop namin dati, iba pa rin pala to. Okay, and tumayo lang ako para magunat-unat guys, para meron mapatayo. Ayan o, merong bukod sa bus, pwede rin ganyan yung dala nyo, or ganyan kayo sumakay sa rest stop sa Hanoi. So quick libot lang guys, magpapatry siya ng wine. Okay, yun lang yun guys. Quick lang naman, and nakatulog ako ulit kasi highway na siya. Parang ano na siya, super highway na yung dinaanan, so patag na, hindi na zigzag, kaya mas masarap makatulog, makapahinga dun sa biyahe. Ang pinaka challenging part lang talaga is yung bandang sa Sapa, kasi nga dun yung zigzag. So ngayon okay naman dahil dire-diretso, wala nang lubak, hindi na siya maalog, hindi na siya paikot-ikot. So ayan guys, ito ulit yung bus natin, and babalik na ako guys para makapahinga. And siguro yung next nating clip na is doon na pababa sa may Hanoi, sa Old Quarter. So guys, one final stop. Andito kami ngayon sa Nui Bai International Airport kasi may mga tao na from Sapa, rekta na sila pabalik ng airport, hindi na sila pumabalik ng Old Quarter. So magsa-stop over muna dito yung bus para maibaba yung gamit nila. Tapos tsaka diretso ng Old Quarter. So guys, life update. It's 8:15 na. And andito na kami sa Old Quarter area. So papara to dun sa terminal din mismo ng HK bus line. And from there magsa-shuttle na lang ulit papunta sa hotel sa Old Quarter. Medyo traffic lang dito sa Hanoi, kaya ang bagal ng andar niya. Okay guys, so nandito na kami guys, nakababa na kami sa HK bus line terminal dito sa Hanoi Old Quarter. And from here, 5-minute walk lang kasi yung hotel ko, kaya sabi lakarin ko na lang daw. So okay lang naman sa akin, I don't mind walking. So pupunta na tayo sa hotel. Ang binuko palang hotel is La Renta Center Hotel and Spa. So sa Old Quarter lang din yun. Lalakarin ko lang from here, and 5 minutes lang siya sa Google Maps, and mag-room tour tayo.
So guys, ito na. La Renta Center Hotel and Spa. May nakalagay na Ruby Spa sa baba. Paligid dyan ay clubs and mga restaurants, booking, office, travel and tours. Yan, so papasok tayo guys para makapag-check-in at room tour na tayo. You need my passport? Okay. Here. Okay. Booking. Booking. Okay. Okay guys, papakit kami sa aking room. Fifth floor. No elevator. Five floors to. Alright guys, so finally nandito na tayo sa 5th floor. Room 502 dito sa La Renta Center Hotel and Spa, and mag-room tour tayo. So bukas na siya guys, binuksan ko na. So pagpasok ninyo ng door, sa left side merong mga lalagyanan ng figurine. Tapos dito merong aparador. Yan oh. At may bonus na electric fan sa loob. May mga hangers na guys. Oops, sorry. May mga hangers na rin. Tas sa baba merong mini fridge. Yan. So wala siyang laman, pero meron siyang ice maker. Tapos merong upuan dito. Tapos ito guys, dalawang bed siya na pinagtabi. Kaya sobrang lawak ng bed, kahit magpagulong-gulong ako dyan, hindi ako masisikipan. Tapos meron din ditong cabinet. May nightstand dito. Ayan, nandito yung remote ng TV. Tapos andito yung phone. May phone din sila. Meron silang router. May chair na naman dito. Tapos may view, may mirror dito pero walang may window dito pero walang view. Tapos ito yung mirror na sinasabi ko. Sa baba niya merong dalawang tubig, may water heater, may dalawang baso or tasa. Tapos ito yung CR. Tignan niyo yung CR. Yung CR malaki, spacious so dito yung shower, dun yung toilet. So magkahiwalay siya. Pero nasa isang CR lang siya talaga. Tapos dito may mirror. Meron naman silang vanity kit or may mga toiletries silang pinrovide. Toothbrush. Tatlong toothbrush. Pero walang shampoo. Tapos meron dun dalawang meron pang shampoo nasa loob na. So ang laki nitong room na to guys. If I'm being honest, malaki naman siya. At sulit na sulit kasi binuko to guys ng parang nasa 1,100 per night lang sa Agoda. And if you use my promo code AJTV Agoda sa mga hotels, mas makaka-discount pa kayo up to 8 to 10%. So yun lang ang ating quick room tour guys. So magsisettle in muna ako at lalabas tayo mamaya para ma-explore ulit ang part na to ng Old Quarter. Iba to dun sa part na pinuntahan ko dun sa una kong stay sa Old Quarter. So dahil dyan, i-end ko na muna ang vlog nito guys. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng episode nito ng ating Hanoi Sapa Vlogs. At kung nagustuhan ninyo ang video nito, please give me a like, comment, share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. See you sa next episode. Bye!